Sunday of the year. Amen, ng 2024. At hasahan po natin na maganda po ang mangyari sa 2022. May mga panaginip na. May mga paunang pangitain na po sa atin. So, gagawin na lang po natin ay gumawa po sa kalooban ng ating Panginoon. Kasi yan naman ang sinabi ng Biblia. Basta unahin natin ang ating Panginoon, yung pangangailangan po natin ay isusunod na po yan ng ating Diyos. Amen? Naniniwala po ba kayo dyan? Amen. Salita po yan ng ating Panginoon, kaya paniwalaan po natin. So ito po ang ating title, What You Sow is What You Reap. Ano sa Tagalog yan? Kung ano ang yung tinanim? Amen. Kung ang tinanim ay mansanas, ang aanihin ay? Mangga. Apple mango. Basta may apple. Praise the Lord. So ito po yung mula po dito mga kapatid ng ating sa Galatia chapter 6 verse 7 and 8. Huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi napapabiro. Sapagkat ang lahat ng inahisik ng tao ay siya namang aanihin niya. 8. Sapagkat ang naghahasik sa kanyang sariling laman ay sa laman mag-aani ng kasiraan. Dadapwat ang naghahasik ng sa espiritu ay sa espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. Amen. So, ito yung mga kapatid dito po ikot yung ating pag-uusapan. Ang sabi po sa Amplified Version, mga kapatid, for whatever a man sows, this and this only is what he will reap. So, pinaulit po yan ito at ito lang ang pwede po niyang maani. So, marami po sa atin dito, mas lalo na po tayo mga, dito talaga mga taga-Sariayahin, tayo po mga kapatid ay oriented na pagdating sa plantings, dito sa paghahalaman, kasi yun ang number one na kabuhayan po dito. At ganun din sa pag-aalaga ng mga hayop. So alam po natin, meron po tayong alam kapag kung ano po yung ginawa po natin, kung ano po yung ating itinanim, siguradong yan din po yung ating aanihin. At hindi, may mga tao mga kapatid na pagdating sa ganitong bagay ay hindi po sila nakakaunawa. Amen? Kasi sa kanila, basta kung ano yung gawin mo, yun na yun. Amen? Kasi sa isang mga mananampalataya, sa ating mga mananampalataya, tandaan po natin yan. Amen? Lagi ko po itong sinasabi po sa inyo. Tandaan po natin na dapat kapag tayo po ay gumawa ng isang bagay, alam po natin kung ano po yung outcome. Alam po natin mga kapatid kung ano yung magiging mangyayari sa huli. Kasi tayo mga mananampalataya, tandaan niyo po yan na tayo po mga mananampalataya, tayo po ay advance mag-isip. Amen. Tayo po yung tunay na advance mag-isip. Tayo po ay mga futuristic. Tayo ay nakatingin sa hinaharap kasi doon naman talaga tayo nakatingin. Nung una tayo nanampalataya, nakatingin po tayo sa ating Panginoon. Nakatingin po tayo sa langit na tahanan na inoffer po sa atin ng ating Panginoon, na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. So tayo mga mananampalataya, tayong mga tao na pinili po ng ating Panginoon, dapat tayo po ay nakatingin lagi sa hinaharap. Amen? Kaya kung ano po yung gagawin po natin ngayon, dapat alam po natin kung ano yung mangyayari sa hinaharap. Di ba ganyan naman po tayo eh. Kaya tayo nanampalataya kasi may pangako po sa hinaharap na tayo po ay maliligtas. So futuristic na po agad yun. Hindi ino-offer agad sa atin na kapag ikaw ay nanampalataya, okay ka na. Amen? Kaya wala po tayong ganung doktrina. Yung once saved, always saved. Wala po tayong ganung doktrina kasi yun po yun. Amen? Kapag ikaw ay nabaptize ngayon, okay ka na. Kahit pumatay ka na ng 1,000,000 tao, buhay ka pa. Ay, mamahalin ka pa rin ng ating Panginoon. Hindi po ganon. Tayo po, mga mananampalataya, tayo po ay futuristic, tayo po ay advance mag-isip. Ang ating kaisipan, mga kapatid, ay nasa future. Kaya inaayos po natin yung ating, di ba? Inaayos po natin yung ating status, inaayos po natin yung ating buhay, yung ating pananampalataya. Kasi alam po natin, kapag hindi po natin naayusin ngayon yung buhay natin, alam natin kung ano yung ating kahihinatnan.
alam po natin kung ano yung ating future. Kaya sa ating pong mga mananampalataya, hindi lang po pagdating sa pananampalataya, kahit sa buhay na ito. Amen, na ginagalawan po natin. Kapag meron po tayong gagawin, isipin po agad natin kung ano yung magiging outcome nito. Para maging safe din po tayo. Amen. Tayo mga mananampalataya, isa rin po yan sa pamamaraan ng ating Panginoon para ingatan po tayo. Kaya minsan kapag merong sinasaway, sinusuway, pinapagalitan, itinatama, di ba? Ang kalimitan sa mga nagre-resist na ang paningin lang po nila ay pangmalapitan. Amen. Kaya pag tayo po ay natutuwid, medyo nasasaway, napapagsabihan, amen, sa ating mga mananampalataya, at marunong po tayo tumingin sa hinaharap. Bakit ba ako sinasaway? Bakit ba ako sinasabihan? Bakit ba ako tinatama? Kasi kung tayo po, mga kapatid, ay hindi magaling o hindi marunong, mga kapatid, tumanaw ng mga ganyang bagay, hindi po tayo karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Amen? Kaya pag tayo po ay tinatama, magpasalamat po tayo sa ating Panginoon, may ginagamit ang ating Diyos. Mas lalo na kapag si Lord na talaga yung nagtatama po sa atin. Amen? Di ba minsan, hindi na gumagamit ang ating Panginoon ng mga devices para tayo ay pagsabihan. Mismo ang ating Panginoon, siya ang nag-i-encounter sa atin, pinapagalitan tayo sa ating panaginip. Minsan, bigla tayo nagkakaroon ng karamdaman, o bigla na lang nanghihina, o nagiging ang sitwasyon, mga kapatid, kasi pinapaalalahanan po tayo ng ating Panginoon. So, ganun din po, mga kapatid. Kung ano po yung ating itatanim ngayon, ayun po yung aanihin natin sa hinaharap. Amen. So, sa atin, mga kapatid, kung gusto po natin ng magandang wakas, kailangan natin ng magandang pasimula. Di ba? Napakasimple lang, mga kapatid. So, ito po yung unang linggo. Unang linggo ng taon ng 2024. Kung gusto po natin magkaroon ng malaking pagpapala sa December 2024, kailangan maganda yung ating itatanim ngayong January. Kailangan maganda yung gagawin po natin ngayong unang buwan, mga kapatid, ng taong ito, para meron po tayong isang magandang bagay na kukunin po sa pagkatapos po ng taong ito. Pwede po yung mangyari sa atin. Amen. Pwede po yung mangyari. So, ito po yung perfect time na simulan po natin ng maganda ang taong ito. Sino dito yung nagsimula ng 2023, talagang masama po yung panimula nila. Unang linggo, wala agad sa church. Talagang nag-i-struggle. Di ba? May mga ganyang bagay. Sabi ni Sister Annie kanina, marami naman siyang napansing maganda. Di ba? Marami daw pong early birds. Yung early birds lang pag-usapan natin. Amen. Kasi yung pinto yung napagalitan na naman daw siya agad. Amen. So, di ba? Kahit sa trabaho, yung mga may magagandang record, di ba sila yung agad-agad na napopromote? Si Kuya Dindo, malakas palang buminta ito si Kuya Dindo. So siya po ay isang performer, isa po siyang asset po ng kumpanya po nila. So, hindi malayo, mga kapatid, na mabilis po siyang mapromote kasi meron pong good record. Kung gusto po natin na magkaroon tayo ng malaking pagpapala, malaking promotion galing sa ating Panginoon, kailangan meron po tayong good record sa harapan po ng ating Panginoon. Napakasimple lang po nan. Minsan kasi tayo ay naghahangad sa ating Panginoon na i-promote yung buhay po natin o pataasin ng buhay natin, yung blessing natin ay idoble. Diba nagaganyan, nagpe-pray tayo ng ganyan, Lord, pwede bang doblehin mo yung pagpapala sa akin ngayong 2024? Lord, pwede bang mas ako'y palakasin mo ngayon? Mas maging useful ako sa iyong gawain, sa iyong kaharian. Pwede mong ma-attain po yan. Pwede po natin yan makuha kapag good record po tayo. Amen. Mahirap i-promote yung may bad record. Amen. Mahirap mag-promote ng ganyan kasi baka mas lalong sirain po yung kumpanya. Amen. Di ba may mga ganyang pagkakataon? Yan yung kahirapan pag sa mga kumpanyang may palakasan, kung tawagin. Di ba? Nagpapalakasan po sila. Sino dito yung mga nagtatrabaho sa kumpanya? Yung mga sila Sara, yan sila Kuya Dindo, mga nagtatrabaho sa kumpanya. Mahirap po yan. Alam po natin yan. Yan ang po yung nakasanayan na may nagpapalakasan dahil kapatid ng boss, dahil kamag-anak ng boss.
ay pinopromote agad kahit wala namang nagagawa pa, kahit walang napapatunayan. Di ba, ang nangyayari, nasisira po yung company o hindi kagad nagbo-boom kasi nga merong mga taong pwedeng humadlang na wala namang alam dun sa kanilang posisyon. Ganon din po sa pananampalataya. Kung gusto po natin na ma-promote tayo ng ating Panginoon, na itaas ang pagpapala po sa atin, kailangan meron po tayong good record. At gusto po natin yan. Sino may gusto sa ganyan, mga kapatid? Na idoble ng ating Panginoon yung pagpapala ngayong 2024. Kung sa palagay po natin, noong 2023, pinagpala na tayo, mas kaya pang pagpalain ng ating Panginoon yung 2024 po natin. Basta, gandahan po natin yung record natin. Amen. Galingan po natin yung pagtatanim natin sa ating Panginoon sa pananampalataya, mga kapatid, para i-promote tayo na agad ng ating Panginoon. So, kailangan po natin ng mga bagay na yan. Kailangan pasimulan po natin. Sino dito yung napasimulan na? May napasimulan na ngayon, mga kapatid. Ano yung napasimulan nyo? Kasi maraming pwedeng pasimulan. May mabuti, may maganda. Napasimulan na yung dating buhay niya ay ganun pa rin. Amen. Hindi ganon. So, sa atin, kailangan natin ng mag-create po tayo ng isang magandang record po sa harapan ng ating Panginoon. Ang Diyos naman ay hindi yan madamot sa pagpapala. Ang ating Panginoon hindi yan madamot sa pag-promote sa iyong buhay, sa iyong mag-upgrade ng iyong buhay, mga kapatid. Kaya kailangan natin, mga kapatid, simulan po natin yan. Amen. Sino yung ready ditong simulan? Yung January 1, nagsimula na kayo. Simula nang matulog ng maaga. Nagsimula nang magsipag. Ano bang ano pa yung sinimula natin January 1? Pero minsan, minahit, Lord, tika lang. January to muna, medyo masakit pa katawan. Diba? Kaya ito, mga kapatid, gawin po natin. Pasimulan po natin. Di ba alam niyo po itong phrase na ito? A journey of 1,000 miles begins with a single step. Amen. Nakikita niyo ito, na-encounter niyo po ito, mga kapatid. Lahat ng mga bagay sa ating buhay, yan po ay nasimulan sa isang maliit na hakbang. Ganun din po sa pananampalataya. Kung gusto po natin, mga kapatid, na tayo ay maging kagamit-gamit sa ating Panginoon, kailangan maging kagamit-gamit muna tayo sa maliit na bagay. Amen. Huwag tayo mag-aasam ng malaking bagay muna agad. Amen. Baka hindi natin kayanin. Kapag malaking bagay agad, baka ma-frustrate lang tayo. Baka tayo magkaroon ng depression, anxiety, o ano man sinasabi ng mundo, mga kapatid, kapag hindi natin nagawa yung kalooban po ng ating Panginoon. Kaya sa atin, mga kapatid, sino yung gustong maging blessing ngayong 2024? Amen. Sino yung gustong maging channel of blessing ngayong 2024? Alam niyo po ba yung pagkakaiba ng blessing at naging channel of blessing? Yung blessing, bless ka ng ating Panginoon. Pero yung channel of blessing, dahil sa sobrang bless sa'yo dahil sa sobrang bless ka ng ating Panginoon, nagiging channel ka na ng pagpapala ng ating Panginoon. Hindi lang yan financially. Amen. Meron ding spiritually, mga kapatid, na dahil punong-puno ka ng pagpapala ng ating Panginoon, talagang yung iyong spirito ay nag-uumapaw. Yung pag-uumapaw, yung mga nalalaglag, mga kapatid, ay napapapunta sa iba at nagkakaroon din po sila ng kalakasan. Amen. Kaya, sino ulit, mga kapatid, yung gusto maging channel of blessing ng ating Panginoon? Sa kamay. Amen. Naligo naman siguro lahat kayo, diba? Naligo naman. Parang napilitan pa. Amen. Amen. Lahat tayo gusto natin maging channel of blessing kasi hindi ka pwedeng maging channel of blessing kapag wala kang wala kang ibibigay. Parang ganito lang yan, mga kapatid. Hindi ka pwedeng magbigay ng tubig kung wala kang dalang tubig. Ibig sabihin, kailangan punong-puno ka muna bago ka makapagbigay. Kaya ito, mga kapatid, isa sa mga challenges natin, mga kapatid, ngayong 2024. Lagyan natin ng full of mga challenges, mga kapatid, ngayong 2024 para makita po natin. Amen. If we want to be a channel of blessing at the end of this year, be a blessing first. Kailangan maging blessing muna tayo sa iba para bago tayo maging
channel of blessing. Kung ang buhay mo ay hindi blessing, ay baguhin na po natin yan. Amen. Maging blessing na po tayo sa pananalita, sa gawa, mga kapatid. Maging blessing po tayo sa lahat ng ating mga nakakaharap. Dahil ang blessing, mga kapatid, madali po yung mag-magnet ng mga positive things. Ano niyo po ba yun? Kapag ikaw ay blessing, mamamagnet mo yung mga positive things. Kasi blessing ka eh. Iniipon mo yan hanggang maging channel of blessing ka ng ating Panginoon. Kaya yung mga taong negative, hindi po yan blessing. Kaya ngayon mga kapatid, ngayong unang linggo, ngayon mga kapatid, mga unang buwan, maging positive lagi tayo para maging blessing po tayo na galing po sa ating Panginoon. Dahil kung ano po yung ating, what you saw is what you read. Dapat pasimulan natin ito ng isang positibong pasimula, mga kapatid. Isang magandang pasimula ang taong ito para tayo po ay mas lalong maging kalugod-lugod at maging daluyan ng pagpapala ng ating Panginoon, mga kapatid. Dito, meron na dito yung mga nakaka-bless. Palagay nyo ba sa sarili nyo, nakaka-bless kayo? Isipin nga po natin, mga kapatid. Teka lang, nakaka-bless nga ba ako? Baka nakaka-bless maya. Bless maya ako Bless maya pala, mga kapatid. Hindi na bless. Amen. So kaya ito, yung verse po natin, huwag tayong padaya. Huwag kayong padaya. Ang Diyos, mga kapatid, seryoso po yan sa mga pagpapala niya. Seryoso po ang ating Panginoon sa lahat ng kanyang mga sinasabi. Hindi po pabibiro ang ating Panginoon. Amen. Siya po, pag nagbitaw ng salita, gagawin niya po talaga yan. Kapag nagbitaw ng pangako ang ating Panginoon, gagawin po yan ng ating Diyos, mga kapatid. Kung sinabi ng ating Panginoon na gawin mo to, at ginawa mo yan, talagang meron kang pagpapala na para sa iyo kasi sinabi yan ng ating Panginoon. Kaya ang sabi po dito, kung ano po yung ating hinasik, yan din po yung ating aanihin. Amen. Kung naghasik ka sa ating Panginoon ng sama ng loob sa Kanya, huwag kang mag-expect na magandang loob ang ibibigay sa iyo ng ating Panginoon. Ito pa, sapagkat ang naghahasik sa kanyang sariling laman ay sa laman mag-aani ng kasiraan. Diba? Kaya ang sinabi, mga kapatid, ng Biblia, mag-impok po tayo sa langit. Hindi man nag-a-advise, mga kapatid, ng Biblia, mga kapatid, na mag-impok tayo ng marami sa laman. Amen. Kasi ang laman may kasiraan. Ang lahat ng pwedeng ma-acquire po ng tao sa sanglibutang ito ay lahat po ay merong hangganan. Amen. Kaya mas maganda, mga kapatid, na talagang magbigay po tayo ng investment, mga kapatid, pagdating sa pananampalataya. Dahil alam po natin yan, na wala po yung kasiraan, mga kapatid, at pag-iingatan pa yan ng ating Panginoon. Praise the Lord. Kaya sabi nito, dapat ang nag-aasik ng sa Espiritu ay sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. Sino dito mo gustong mabuhay na walang hanggan? Saan ba? Yan. Kasi kailangan may tanong agad, mga kapatid, na kasunod. Baka magkamali. Amen ang amen sa iba palang buhay. So, tandaan po natin, lahat po ng ginagawa natin sa ating Panginoon, sabi ng Corinthians, mga kapatid, yan po ay hindi mawawala ng, hindi mawawala ng saysay. Lahat ng pagpapagal po natin, mga kapatid, yan po ay i-acknowledge po ng ating Panginoon. Little things, yung maliliit na bagay, o malaking bagay na ginagawa natin sa ating Panginoon, yung mga lihim na bagay na ginagawa natin para sa ating Panginoon, lahat po yan ay bibigyan ng kapalit ng ating Diyos. Ang ating Panginoon, sabi ko nga po sa inyo, ang ating Diyos, hindi po yan madamot sa pagpapala. Gagawin niya po yan ang mga bagay na yan dahil karapat-dapat tayong bigyan. So tandaan po natin, walang lihim sa mata ng ating Panginoon. Lahat po ay merong kapalit. Lahat ng ginagawa natin sa ating Panginoon, lahat po yan ay may kapalit. Meron dito, mga kapatid, sa pananampalataya, meron kayong ginagawa sa Panginoon, sa church, na hindi namin alam. Diba? Meron sa inyong personal devotion, yun na lagi, kumbaga, sa inyo, yun yung ano niya parang, para maitulong sa church, sa prayer muna.
ipinagpipray nyo ang isa't isa ang mga mananampalataya, ipinagpipray. Di ba may mga ganyan, ginagawa nyo po yan para sa church. Ginagawa nyo po yan mga kapatid para sa ikalalakas ng marami. So yan mga kapatid, mga lihim na bagay po yan na kayo lang po ang nakakaalam na ginagawa po natin para sa kabuuan ng ating samahan sa church mga kapatid. At may mga hayag na bagay na ginagawa tayo, katulad na tumutulong po tayo mga kapatid, o may mga ginagawa tayo dito sa church, yung mga hayag na bagay, yung mga lihim na bagay, yan po mga kapatid, kayo at ang ating Panginoon ang nakakaalam, pero ang ating Diyos, ang sabi niya, kapag lihim mga kapatid, na ginawa mo sa ating Panginoon, lihim din na ibibigay sa iyo yung pagpapala ng ating Diyos. Kung ano yung pamamaraan na ginagawa mo, yan din yung pamamaraan na gagawin sa iyo ng ating Panginoon. Kung ano yung inyong timbangan, doon ka rin susukatin po ng ating Panginoon. Kaya kung naglagay ka ng malaking timbangan, amen, bilang sukatan ng iyong pagsunod sa ating Panginoon, yan din po yung asahan po natin. At kapag na-bless ang ating Panginoon, sabi dyan, mga kapatid, 7 times 7 pa. Ganyan pa magpala ang ating Panginoon. Kasi tayo naman, wala naman talaga tayong kakayanan para magbigay ng malaking bagay sa ating Panginoon. Kaya ang ating Diyos, dahil siya yung may-ari ng lahat ng bagay, ang ating Panginoon ang nag-adjust. Amen. Yung maliit na pananampalataya mo, pinapalitan niya ng mas malaking bagay. Mas malaking kapangyarihan. Ganyan ang ating Panginoon. Kung sa bigayan, logi nga si Lord. Amen? Kung sa palitan lang, logi si Lord. Minsan, ang liit ng binibigay natin sa ating Panginoon, tapos si Lord, ang laki ng binibigay sa atin. Hindi mo sa bigayan, mga kapatid. Si Lord, 10% lang. Sa atin, 90%. Minsan, tinatakas pa natin yung 10%. Sino dyan aminado? Hindi natin kasi nakikita yan. Ang akala po natin kasi, ay, ang laki nang mawawala sa akin. Yung ikasampung bahagi, yung 10%. Iniisip natin yung 10%, ang hindi natin iniisip yung matitira, yung 90% mga kapatid. Tayo habol na habol sa 10%, yung 9% nasa atin naman, at mo, 10% lang mga kapatid, ang inihiling ng ating Panginoon. Sayang daw, sayang. Kasi sa 10 piso, madali lang magbigay ng piso. Ano po? Sa 1,000. 100. Madali lang ibigay, 100 lang eh. Sa 10,000. Baba. 1,000. Okay, sige. Sa 20,000. Okay, maliit pa. Sa 100,000. Aba, teka lang. 10,000 na yun Parang medyo malaking bagay na yun Pero yung iniisip kasi natin, yung maliit na bagay na rin. 20,000 malaki lang sa atin, pero kung titingnan natin, sa atin yung natira Nasa atin yung mas malaking bahagi, mga kapatid. Kaya minsan, nasa isip lang yan Nasa tamang espiritu lang dapat lagi tayo. Kapag magbibigay tayo sa ating Panginoon, kailangan tamang espiritu natin. Kasi hindi rin katanggap na nagbibigay ka sa ating Panginoon, masama naman yung loob mo. Wala ring blessing po sa ganun. Nagbigay ka pa, masama naman yung loob mo. Di ba? Parang pumasok ka sa isang bahay ng... Kumain ka na dyan. Bisita ka, tapos gaganyanin ka. Kumain ka na dyan. May natira pa dyan isda. Parang hindi mga kapatid. Di ba? Hindi maganda. So, ito mga kapatid, lahat po ng ginagawa natin sa ating Panginoon, lahat po yan ay papalitan ng ating Diyos. Hindi man, tandaan po natin, kapag nagpalit ang ating Panginoon, mas malaki po yung ibibigay ng ating Diyos. Amen. Kung nagbigay ka ng piso, kaya kang bigyan ng ating Panginoon ng 1,000,000. Pero huwag nang ibigay ang piso. Lugi-lugi talaga sa Lord sa inyo. Amen. Kasi sabi po dito, lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti man o masama, ay ipagsusulit natin sa ating Panginoon. Yan po yan mga kapatid. Kaya lahat po ng ginagawa po natin sa ating Panginoon, gawin po natin itong the best. Kapag pagdating sa ating Panginoon, give your best mga kapatid. Ibigay po natin yung ating pinakamahusay na bagay na makayang ibigay sa ating Panginoon. Dahil ang Diyos, hindi lang best yung binigay ng ating Panginoon Very best ang binigay ng ating Panginoon kasi buhay. Sabi nga ng Biblia mga kapatid, hindi pa tayo dadating sa pagdanak ng dugo.
Yung binibigay natin, yung paglilingkod po natin, mga kapatid, hindi pa tayo dumadating sa pagdanak ng dugo. Hindi katulad ng mga unang mga mananampalataya, talagang patay kung patay. Kapag sinabi mong mananampalataya ka, yari ka na. Diba? Mga unang, nakikinig niyo po yung mga unang martyrs ng church, mga kapatid, mga church martyrs. I-declare na nila yung kanilang sarili na sila mananampalataya, alam na nila yung buhay ng kapalit. Pero sa atin dito, mga kapatid, kailangan mas maano tayo kasi mas maluwag sa atin. Amen. Kaya kailangan magpasalamat tayo sa ating Panginoon. Baka pagdating, mga kapatid, ng halimbawa, sulo ka lang, na mananampalataya sa grupo, born again ka, ay hindi, katuloy ko ako. Bigla kang bumabaling, balingding. Yan, parang balingding ang tawag, mga kapatid. Biglang nag-iiba. Amen. Kapag, siya, parang camouflage. Diba, kapatid? Gumagaya. Amen. Sa atin, mga kapatid, huwag tayong ganoon. I-declare natin sa sarili po natin na ako'y sinave ng ating Panginoon. Ako'y niligtas na, binago na ako ng ating Panginoon, at tatayo na ako para sa ating Panginoon. Kapag sinabi nila kung anong reliyon mo, ibigay mo. Niligtas ako ng ating Panginoon. Binago na ako ng ating Panginoon. Minsan kasi takot tayo pag tinatanong, ba't ang haba ng buhok mo? Ba't lagi ka nakapalda? Ba't di ka nagbi-make up? Mag-makeup ka, laki na ng eye bag mo. Yan, nahihiya po tayo. Siya dami natawa. Huwag natin nagkahiya. Amen. Ang ating Panginoon namatay ng hayag. Hindi siya namatay ng lihim para sa atin. Nakapako nga siya sa krus sa pinakamataas na bundok. Sa lugar nila, mga kapatid, para maihayag. Tapos yung pagiging Kristiyano ay itinatago mo. Nakakaya naman kay Lord. Siya namatay para sa atin, para tayo, mga kapatid, ay masagip sa ating mga kasalanan. Hayag, kita ng maraming tao, tapos ikaw, pagiging Kristiyano natin, mga kapatid, tinatago natin. Huwag tayong ganun. Nakahiya kay Lord. Amen. Kaya lahat po ng ginagawa natin, mabuti yan, nasabi niyan, mabuti, umasama, talagang makikita po yan ng ating Panginoon. Kaya, huwag tayo aasa sa mga bagay na hindi natin pinagsumikapan sa pananampalataya. Amen. Kasi alam ni Lord kung para sa iyo yung blessing na yan. Kasi minsan, may mga pagkakataon, humihingi tayo ng blessing, hindi mo naman ginawa, hindi mo naman pinagsikapan yung ganyang blessing. Humihingi tayo ng blessing, hindi mo naman pinag-pray. Iba kasi yung hiningi mo at ibinigay ng ating Panginoon. May mga pagkakataon po kasi na may hinihingi tayo sa ating Panginoon, ibinibigay yung hinihingi natin. At may iba namang pagkakataon na natuwa sa atin sa pananampalatayang ating Panginoon, kaya yung mga bagay natin na hindi hinihingi, ibinibigay sa iyo ng ating Panginoon. Ang tanong kung natuwa ang ating Panginoon sa atin. Yun po yun. Amen. Kasi yung mga bagay na hindi mo ipinanalangin, hindi mo hiningi, ibinigay sa iyo ng ating Panginoon, yung po'y bunga ng kagalakan ng ating Panginoon dahil sa ating katapatan, dahil sa ating pagsunod sa ating Panginoon. Kaya nakakakuha tayo ng mga bagay na hindi natin hinihingi. Amen. Marami nang nakaranas ng ganyan dito dahil natuwa ang ating Panginoon, i-bless sila ng ating Diyos. Nagtataka tayo minsan, mga kapatid, di ba? Nagtataka tayo, Lord, hindi ko ito pinag-pray, Hindi ko ito pinag-pray, pero dumadating sa akin kasi natutuwa ang ating Panginoon. Pag natuwa, amen. Kailangan matuwa sa ating Kaya ngayon, mga kapatid, pasimula pa lang ng 2024, kailangan laging matuwa sa atin ang ating Panginoon. Para yung mga bagay na hindi natin hinihingi, amen, ibigay sa atin ng ating Panginoon. Walang problema dyan sa ating Diyos. Walang limitasyon ng kanyang pagpapala. Kaya niyang ibigay yan, mga kapatid, araw-araw, taon-taon, linggo-linggo, buwan-buwan. Kaya kang bigyan ng pagpapala ng ating Panginoon kasi walang limitation. Infinite ang blessing po ng ating Panginoon. Kaya huwag tayong tatanggap. Sa atin naman, kapag hindi naman natutuwa, ay talagang pagsumikapan po natin na matuwa sa atin ang ating Panginoon. At sa pananampalataya, sa pananalangin, mga kapatid, amen, tayo po ay huwag aasa. Amen. Kailangan, lang lagi natin, mga kapatid,
Kaya nga sinasabi niyan, expect the unexpected pag naglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Amen. Kasi may mga bagay tayong hindi natin inaasahan, binibigay ni Lord. Minsan, pinapalo tayo ng hindi natin inaasahan. So dito, pinapalo ni Lord ang hindi inaasahan. Kala nyo, blessing lang ha? Hindi. So, sa isang mga warning mga kapatid, huwag tayong aasa sa mga bagay na hindi natin pinagsumikapan sa pananampalataya unless nakamatuwa sa atin ang ating Panginoon. Minsan, nag-aabang po tayo ng pagpapalang spiritual sa ating Panginoon, ngunit, laman naman tayo nag-ahasik. Yan ang mahirap mga kapatid. Napo-frustrate tayo, minsan tayo ay nagtatampo. Grabe, nagtampo kay Lord. Nagtatampo tayo sa ating Panginoon. Lord, bakit hindi mo na ako binibigay sa akin yung ganitong mga blessing? Lord, bakit hindi mo na ibinibigay sa akin yung dati mong binibigay sa akin? Amen. May mga sitwasyon po kasi sa buhay po nating mga mananampalataya na nangyayari, tayo po ay gumagawa na sa laman. Amen. Mas nag-i-invest po tayo sa laman. Yung percentage po ng paglilingkod po natin ay mas malaki, o sa buhay po natin, percentage ng buhay po natin, mas lamang po ang laman. Mahirap po yan humingi ng pagpapala kung ang ginagawa po naman natin ay mas sa laman mga kapatid, 70-30. 70 sa laman, 30 sa espiritu. Mahirap po yan. Amen. Kaya kailangan ngayon pa lang, mga kapatid, mabaliktad po natin yan. Amen. May 70-30 man, pero 70% sa ating Panginoon at 30% sa ating mga kapatid. Sa laman po natin, baliktarin po natin. Baka noong 2023, 70-30 baliktad. Mas marami yung pagtutuon natin sa ating katawan kaysa doon sa ating Panginoon. Kaya minsan, napapagod na tayo, hindi tayo makapag-church kasi pagod na ang katawan. Amen. Hindi na tayo nakakapag-pray dahil pagod na ang katawan. Amen. Hindi na tayo nakakapagsimba dahil pagod na ang katawan. Hindi na tayo nakakapag-Bible reading dahil pagod na ang katawan. 70-30. Amen. Mahirap po yan mga kapatid. Hindi na tayo nakakapag-pray noon. Dati, alas 12, alauna, talagang hagulhul ka na sa prayer. Ngayon, talagang hagulhul ka na sa hilik. Sisinok-sinok ka pa habang naghihilik, nagsisinok. Lahat mga kapatid. Kasi pagod ang katawan. Tululaway, lahat na. Amen. Dati sa prayer, natuloy yung ating luha. Ayun, laway na. Ayan. Tulog na 70-30. Amen. Baguhin na po natin yan. Balik na rin po natin 2024. Lord, bago na. Magsisimula na ako ng panibagong muli. Hallelujah. Ibalik mo yung dati kong kagalakan. Ibalik mo yung dati kong pag-ibig. Hallelujah. Para magawa ko muli, Panginoong Isus, ang iyong pinasisiya sa akin. Amen. Kaya ba natin yan? Kasi nasa ating Panginoon, nag-aabang lang lagi si Lord. Nasa atin kasi ang gawa. Di ba sabi ng nasabi ng kasabihan, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Yun, kailan nasa atin lang eh. Decision lang po natin, yan po yung pinakakailangan po nating maitama, yung decision po natin. Kapag tama ang decision natin at strong tayo sa decision na yan, amen, magagawa po natin yan para sa ating Panginoon. Kaya tayo mga kapatid, huwag 70-30 ha. Ayusin natin yung 70-30 sa buhay natin. 70 para sa ating Panginoon. Kung kaya mo, 80-20. Kung kaya mga kapatid, kung kaya mo rin parang tithes, 90 sa ating Panginoon, 10% sa iyong sarili, di mas maganda? Ang tandaan niyo po mga kapatid, kapag tayo ay gagawa, iaalay natin ang sarili natin sa ating Panginoon, lahat ng bagay ay magiging maayos. Sa una, mahirapan ka kasi adjustment. Lahat naman yun eh. Adjustment po lahat yan. Minsan, kalaban sarili natin, minsan months, minsan years, nakikipagbaka sa sarili mga kapatid. Pero pag na-overcome, naka-breakthrough po tayo sa bagay na yan, amen, magiging smooth ang lahat ng bagay. Kasi sa ating Panginoon ka nag-o-offer, sa ating Panginoon ka nagsasacrifice, sa ating Panginoon ko nagbibigay ng lakas mo. Kaya sa ating Panginoon, walang problema po yan. Magiging ayos ang lahat ng bagay. Kasi sa mundo, kapag nagbibigay ka ng mga bagay, minsan may pagsisisi sa ulit. Pero sa ating Panginoon, kapag nagbigay ka, wala po yung pagsisisi. Matutuwa pa tayo mga kapatid. Mas, lagi natin na-encounter, dapat noon pa.
Dapat noon ko pa noon ko pa ipinangako yan. Dapat noon ko pa ginawa yan para mas mahaba yung panahon. Diba? Kaya ito mga kapatid, ang gawin po natin. May 3 bagay po tayo mga kapatid. Kundi lang ito. Nagawin po natin, pasimulan po natin ngayong 2024 mga kapatid, January. Unang-una, gawin natin mga kapatid, maghasik po tayo sa pamamagitan ng pagbibigay. Hindi lang financially buong kategory po yan. Amen? Sabi po dito, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong mong puso, buong mong kaluluwa, buong pag-iisip, at buong lakas. Amen. Amen. Ibigay po natin yan sa ating Panginoon. Ano pa ba pwede nating maibigay sa ating Diyos, mga kapatid? Maliban dyan. Talent. Yung talent, nandiyan sa pag-iisip. Amen. Kasama na dyan nag-incorporate lahat Lahat ng pwede nating maisip. Yung talent, hindi pag talent, binubuo yan ng pag-iisip at binubuo yan ng lakas. Ano pa? Ano po? Ayan po yan. Yan po yung kasunod. Ano po? Yung Mark 12:30, mga kapatid, kapag sinumat total po natin yan, oras po yan. Time. Kasi kapag wala kang time, hindi mo pwedeng ibigay yung puso mo. Kapag wala kang time, hindi mo pwedeng ibigay ang kaluluwa mo. Kapag wala kang time, hindi mo pwedeng ibigay ang pag-iisip mo. Kapag wala kang time, wala kang pwedeng lakas na ibigay sa ating Panginoon. Kaya yan po ay binubuo mga kapatid ng oras. Kailangan yung time, may time para tayo sa ating Panginoon para magawa po natin ang lahat ng bagay na yan, maibigay natin ang lahat sa ating Panginoon. Dahil kung wala tayong oras sa ating Panginoon, huwag kang mag-antay ng panahon na mawalan din ng oras ang ating Diyos sa iyo. Yan yung pinaka nakakatakot na pagkakataon sa isang buhay ng mananampalataya na mawalan na ng oras sa Kanya ang ating Panginoon. Kasi sabi sa sundalo, nag-awol ka na Missing action ka na Wala ka na Time. Kailangan natin yan. Give the Lord your time. Ibigay natin sa ating Panginoon yung ating oras para mabigay natin ang lahat ng yan, mga kapatid. Kasi kung hindi po natin kayang i-manage yung ating time, mahirap po yan magbigay sa ating Panginoon. Yung give, mahihirapan po tayo dyan. Kaya sabi po dito mga kapatid, kung meron po marunong tayong mag-give, marunong po tayong magbigay sa ating Panginoon ng oras, ng lakas po natin, ng lahat ng ito, kung marunong po tayo dyan, panalo po tayo. Amen? Walang kaaway, walang kalaban na pwedeng makagapi po sa atin. Bakit? Kasi ibinibigay mo lagi sa ating Panginoon ang oras na para sa ating Panginoon. Naniniwala po ba kayo dyan, mga kapatid? Aray. Naniwala. Umaray. Amen. Kasi sabi po dito, kailangan po natin yan. Kasi sabi po dito, pag marunong tayong mag-give, marunong tayong magbigay sa ating Panginoon, mananalo po tayo sa ating Diyos. Mananalo tayo. Submit yourself therefore to God. Give yourself to God. Parang ibig sabihin ng mga kapatid, and resist the devil, and he will flee from you. Amen. Kapag ibinigay natin ang sarili natin sa ating Panginoon, kayang-kaya nating kalabanin ng mga gawa ng kaaway. Minsan kasi hindi po tayo marunong magbigay kay Lord. Kaya yung kaaway, hindi natin malabanan kasi tropa natin siya Nabarkada natin Amen? Yung kanyang mga ways, yung ways ng kaaway, gusto natin. Di ba? Yung mga kapamaraanan ng kaaway, gusto natin. Kaya hindi natin ma-resist. Kasi, the first place, hindi natin maibigay sa ating Diyos yung lahat. Yung oras po natin, yung kalakasan po natin, yung buhay po natin. Kaya hindi natin ma-resist yung kaaway at yung mga kapamaraanan niya. At kaya hindi siya makalis Nakaakbay tayo kay, sa mga gawa sa mga hindrance. Po, teka lang, huwag ka dito.
Masakit ba? Parang tahimik mo yan. Masakit. Unang linggo pa lang, pinapagalitan agad. Amen. Pero kailangan po natin marinig to. Amen. Kailangan po natin ng mga ganitong pagtutuwid po sa atin para magkaroon tayo ng isang magandang pasimula ng taon, mga kapatid. Diba? Ang ating title, What You Sow is What You Reap. Kung dating buhay natin ang gagawin natin, asahan mo, ganun pa rin ang outcome. Pero kung babaguhin natin, aayusin natin, ibibigay natin sa ating Panginoon. Praise the Lord. Makakaya na nating kalabanin at sirain ang mga gawa ng kaaway, mga kapatid. Sino dito yung gusto lagi nagtatagumpay? Amen. Wala naman siguro ang tao na gustong laging talunan. Di ba? Lahat po tayo gustong magtagumpay. At kung gusto po nating magtagumpay, ibigay natin ang lahat sa ating Panginoon. Nang walang pagdadalawang isip, ibigay natin lahat sa ating Panginoon. At hayaan na makita natin ang resulta ng ating pagtatapat sa ating Panginoon, mga kapatid. At pangalawa, na kailangan nating simulan. Ano yung una kailangan natin simulan ngayong taon? Ibigay. Pangalawa, be obedient. Kailangan natin ng obedience. Kailangan nating sumunod sa ating Panginoon. Dahil sabi po dito, higit na pinagpala ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Amen. Minsan, gusto lang po natin yung yung pagpapala. Pero ayaw natin nung pagtupad. Naunahan pa tayo mga nagwawalis, may tupad. Amen. Sana. Tayo mga kapatid, hindi tayo marunong tumupad. 100% hindi tayo marunong tumupad sa kagustuhan po ng ating Panginoon. Kailangan exercise na po natin yan. Amen. Hindi naman ang buhay natin ang salita ng ating Panginoon. Buhay po natin yan, kaya kailangan mga kapatid na isabuhay natin. Amen. Higit na pinagpala ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Jeremiah, subalit, inutusan ko silang sumunod sa akin upang sila'y maging aking bayan at ako naman ay magiging Diyos, kanilang Diyos. Sinabi kong mamuhay sila ayon sa pinag-uutos ko at magiging maayos ang kanilang buhay. Sa pagsunod pala sa ating Panginoon, aayos pala yung buhay natin. Kung pakiramdam mo magulo ang buhay mo ngayon, simulan po natin sumunod sa ating Panginoon at aayusin po yan ng ating Diyos. Hanggat tayo ay sumusunod, patuloy na nire-reconstruct ng ating Panginoon yung buhay natin. Kung dati magulo ang buhay natin, hallelujah, tayo diretso lang sa paglilingkod. Mga kapatid, diretso lang po tayo sa pagsunod at unti-unting babaguhin yan. Papagandahin po yan ng ating Panginoon, yung buhay natin. Kaya, ang gusto ng ating Panginoon, yung masayang naglilingkod sa Kanya. Di ba? Ang sabi ng Biblia, God loves a cheerful giver. Kung marunong po tayong sumunod sa ating Panginoon, ganun din, mamahalin din po tayo ng ating Panginoon dahil masaya po tayong sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. Kasi marami pong sumusunod sa ating Panginoon na pipilitan lang. Amen. Mahirap po yan, hindi ka tatagal dyan. Amen. Tandaan po natin, yung mga ganyang pagsunod, hindi po yan tumatagal. Kasi may pressure po dyan sa ganyang klaseng pagsunod. Nape-pressure tayo dahil kailangan, dahil may ganyang bagay. Hindi, mga kapatid, ang gusto ng ating Panginoon, yung obedience na merong joy. Obedience na merong kagalakan. Yan po ang gusto ng ating Panginoon. Kaya once na tayo po ay susunod sa ating Panginoon, ang sabi po, ang pangako ng ating Diyos, magiging bayan, magiging Diyos, at pagiginhawahin ang buhay po natin. Amen. Sarap na mga kapatid. Ang Diyos na ang magbibigay ng kaginhawahan sa buhay natin. Kaya, kapag medyo magulo ang buhay natin, sunod lang kay Lord. Sunod lang sa kalooban ng ating Panginoon. At hayaan na ang ating Panginoon ang gagawa ng pamaraan sa mga magugulong buhay.
Amen. Kaya Kuya Dindo, meron kang sana mabayaran mo na yung utang. Same. Pares tayo. Hindi, pero basta susunod lang tayo sa ating Panginoon, ang ating Diyos ang magpo-provide ng lahat ng pangangailangan natin. Pangako yan ng ating Diyos. Sundin lang po natin ang kanyang kalooban. Amen. At ibibigay niya po, susunod ang lahat ng pangangailangan po natin. Yan yung promise ng ating Panginoon na marami na pong naka-attain. Nakakuha. Amen. Kaya, sino dito yung merong masunuring puso? Ay, pag-pray nyo, walang nataas ng kamay. Pag-pray natin mga kapatid na magkaroon tayo ng isang masunuring puso sa kalooban po ng ating Panginoon. Amen. Sino na may ganyan ngayon? Yung ipag-pray pa lang. Amen. Ipag-pray po natin yan, Lord, bigyan mo ako ng isang masunuring puso. Katulad ng Biblia mga kapatid, yung hindi pusong bato, kundi pusong laman na marunong sumunod sa kalooban po ng ating Panginoon. Minsan kasi nagtitigas-tigasan tayo sa ating Panginoon. Kaya pag napalo tayo, wala rin tayo eh. Di ba yung mga anak na sumusobra na? Tigas-tigas ng ulo mo ha? Mama! Yan, na. Hindi hanger, choose your weapon. Hanger, walis, tambo. Sandals, sentron, talaga, sarap na lahat yan. Natikman ko na yan, napalo na sa puwet ko lahat. Kasi mabait ako eh. Sobrang bait ko, pinalo ko dahil mahal na mahal nila ako. Okay din. Amen. So, sumunod po tayo. At manalangin tayo sa ating Panginoon. Lord, bigyan mo ako ng isang pusong marunong sumunod. Amen. Isang puso na marunong sumunod sa iyong kalooban, na handang sumunod, na kahit ano man ang mga hindrances, kahit ano man ang mga hadlang, susunod pa rin ako sa kalooban mo. Ang pinakamahirap lang naman sa pagsunod sa ating Panginoon ay yung mga hadlang. Sa pagsunod at sa pagsunod, walang problema. Nahihirapan tayo sa mga hadlang. Kasi meron mga pamimilian lagi eh. May exam pa rin pala sa buhay. May exam pa rin pala sa pananampalataya. Akala ko graduate na. Pero sa pagsunod sa ating Panginoon, lagi palang may mga choices. Amen. Pero lagi po tayo dun sa ating Panginoon. Lagi nating iselect ang ating Panginoon, yung kalooban po niya, para magkaroon po tayo ng isang maayos na buhay. Ayaw niyo ng maayos na buhay? Magkaroon tayo ng isang maayos na buhay. At ang pangatlo mga kapatid, pangatlo na dapat natin pasimulan ngayong taon ay focus. Focus po tayo mga kapatid. Amen? Kailangan po natin nakapokus po tayo sa ating Panginoon. Kasi sabi po ng Colossians, yamang binuhay kayong muli na kasama ni Kristo, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Amen? Lagi po nating ituon ang ating pag-iisip, mag-focus po tayo sa mga makalangit na bagay. Saan ba tayo pupunta? Saan tayo pupunta mga kapatid pagkatapos ng ating pakikipagbaka dito? Depende. Depende sa klase ng pakikipagbaka. Amen. Pero yung piniprepare ng ating Panginoon sa atin, magandang lugar, sa langit, sa kapiling ng ating Panginoon. Kaya tayo mga kapatid, pagtuunan natin ng pansin ang mga makalangit na bagay, kasi papunta na po tayo doon. Yung ating buhay na kinabubuhay ngayon, bawat araw na lumilipas, palapit tayo ng palapit sa pangako po ng ating Panginoon. Kaya gawin na po natin yung mga bagay na yan. Huwag mo tayo, balansin po natin ang buhay natin. Lagi po tayo sa ating Panginoon. Lagi tayong nakatingin sa pangako ng ating Panginoon. Lagi tayong nakatingin kung saan, mga kapatid, papunta po tayo. Kasi kung lagi tayong nakatingin dito sa sanlibutan, dito ka iiwan ng ating Panginoon. Labs mo to, di ba? O, dito ka na. Pero kung mahal natin ang ating Panginoon, hindi papayag si Lord, mga kapatid, na maiiwan tayo dito sa lupa.
Hindi papayag ang ating Panginoon at gagawa ng paraan ng ating Panginoon. Makasama lang tayo ng ating Diyos sa paghahari sa walang hanggang buhay, mga kapatid. Sarap nun, mga kapatid. At sasabi na to, ang mga bagay na panlangit ang isipin ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Amen. Baliktad po, ha. Sabi kanina, 70-30. Amen. Kailangan lagi mas malaki ang present, mga kapatid, na ang isipin po natin yung makalangit na bagay. Kasi papunta na po tayo doon. Tandaan po natin, nung tayo ay nabautismuhan, na-receive natin ang banal na Espiritu ng ating Panginoon, automatically, amen, matik, tayo po ay naging citizen ng langit. Sinasabi ko po ito lagi sa inyo, ang langit hindi po natin goal. Ang langit po ay destination natin. Ang goal po natin ay maging ayos po tayong mananampalataya habang nag-aantay po tayo sa ating Panginoon. Kasi tinanggap mo na ang salita ng Diyos, tinanggap na natin ang kaligtasan. Matik, mga kapatid, destination na natin ang langit. Yung goal natin, maging ayos po tayong mananampalataya habang tayo nag-aantay sa ating Panginoon. Focus po tayo sa pananampalataya, mga kapatid. May papakita po ko sa inyo. Sinong gustong ganyan? I like that. Ano po? Ha? Bios lang. Okay, may tumawad. Aras ko muna. Ito po. Ano, yung isa kanina, kabayo o kabayo. Mustang. Ito, Viper. Seahorse. Ano po yan? Ano yan? Ahas yan. Viper. Ito ang tanong ko sa inyo, mga kapatid. Pagpunta niyo po kanina dito sa church, sino yung nakakita ng pulang sasakyan? Na-encounter nyo? May pulang sasakyan ba kayong na-encounter? Isipin nyo, sasakyan kotse yung pula, may nakita kayo? Ha? Corolla. Kotse. Pagpunta nyo po dito kanina, ngayon nakita kayong pula. Pulang kotse, pulang van. Kulay blue, pastor, nakita ko. Kulay blue. Pulang bus, pulang truck. Hindi nakita kayo? Pulang motor lang daw. Temex sa pula. Ano po? Ito po, mga kapatid, yung sinasabing red car effect na tinatawag. Kasi hindi po tayo nakapokus na tumingin sa pula, wala tayong mapapansin na pula. Di ba? Pagpupunta tayo dito, kasi ang isip naman natin ay hindi naman tayo sinabing, ay, ganap kayo ng pula habang pupunta kayo sa church o pulang kotse. Hindi natin, may dumaan man, hindi natin napansin. Kasi ilan man ang dumaan na pula, kung hindi mo naman pinapansin, kung hindi ka naman nakatingin, sa iba ka nakapokus, hindi mo makikita yung bagay na yan. Ganyan din po sa pananampalataya, mga kapatid. Kapag out of focus po tayo, hindi tayo nakatingin sa ating Panginoon, yung mga pagpapala, mamimiss natin. Amen. Kaya kung nakatingin po tayo sa mundong ito, nakatingin lang tayo sa pangangailangan ng mundong ito, yung mga pagpapala ng ating Panginoon, lumalagpas lang sa atin. Sayang. Kasi hindi tayo nakapokus sa ating Panginoon, nasamput na natin lahat. Ganon din po yan, mga kapatid. Kapag tayo, mga kapatid, ay hindi nakapokus sa gawain ng ating Panginoon, hindi po tayo nakapokus sa kaharian, sa kalooban ng ating Panginoon, hindi natin alam, marami na palang pagpapala na lumagpas sa atin na hindi natin nakuha dahil out of focus po tayo. Yung mga pagpapala na akala mo ay yun na yung the best, meron pa palang dumaan na mas the best, hindi mo lang nakita. Hindi lang natin nakita.
Kasi sa iba po tayo nakapokus. Dahil sa iba po tayo nakatingin. Nakatingin tayo sa problema, nakatingin tayo sa iba't ibang bagay, mga kapatid. Kaya ang nangyayari, yung mga provision ng ating Panginoon, hindi natin makuha kasi sa iba tayo nakatingin. Parang red car, mga kapatid. Hindi natin alam kahit anong dumating, mga kapatid, na kulang sasakyan, binangga na tayo. Pula pala yun. Parang ganyan, mga kapatid. Hindi natin alam kasi out of focus tayo. Ganon din. Pasimulan natin ngayong taon, mga kapatid, mag-focus po tayo sa gawain ng ating Panginoon. Mag-focus po tayo, mga kapatid, sa kalooban ng ating Panginoon para hindi po natin ma-miss yung mga pagpapala ng ating Panginoon. Akala mo malaki na yung kinikita mo. Akala mo lang yun. Mas malaki pang kayang ibigay sa iyo ng ating Panginoon. May dumating na, lumagpas lang. Pero ngayong taon, mga kapatid, pasimulan natin ng isang magandang pasimula. Ang taon na ito, mga kapatid, tayo ay matutong magbigay, tayo ay matutong sumunod, at tayo ay matutong mag-focus sa ating Panginoon, mga kapatid. Kasi kung sa ibang bagay tayo mag-focus, hindi po talaga natin makikita ang ginagawa ng ating Panginoon. Hindi tayo magkakaroon ng kagalakan sa pagsunod sa kanyang kalooban sapagkat hindi po nakatuon ang ating pansin. Amen. Kaya minsan, may mga pagkakataon ng ngayong taon, pagalitan nyo rin sarili nyo, o teka lang, lumalayo ka na sa gawain. Pagalitan nyo sarili nyo. Lagi kang late. Purutin mo, pingutin mo yung iyong tingi, ikaw talaga. Nakagigil ka. Sabi ko, magbago na. Amen. Focus po tayo sa gawain ng ating Panginoon. Focus lagi tayo sa ating Diyos. Ang sabi ng isa, mga kapatid sa amin, meron kasi kapatiran doon si Cholo, ang tawag namin ay si Choco. Sa church po yun, sa church. Kasi, yun ang makulit yun makulit yung malaki yun. Mahilig yung makipagkwentuhan. Katulad dito, nagpipreaching, tapos nagpipwentuhan sa likod. Mga ganyan, mahilig siya sa ganyan. Tapos pag sinasaway siya, kinukuhit, sasabihin niya, focus na, gano'n bigla. Pero siya yung nakikipagkwentuhan, siya pa yung may ganong magaganon. Kaya mga kapatid, pag kinuhit na, nakikipagkwentuhan siya. Tapos kinuhit namin, gano'n niya, focus tayo. Kaya sa atin ngayong taon, mga kapatid, kapag nawawala tayo sa kalooban ng ating Panginoon, focus. Amen? Focus tayo sa ating Panginoon para hindi tayo mawala, hindi natin ma-miss. Hallelujah! Ang mga gagawin ng ating Panginoon sa atin, marami na, mga kapatid, kapahayagan na mangyayari po dito sa Sariaya Saints. Mangyayari sa gawain natin sa Sariaya. Marami ng panaginip, marami ng mga kapatid declaration na mangyayari. Kaya mag-focus lang tayo. Baka may dating na panahon, mga kapatid, na dahil hindi nakapokus ang church, nami-miss yung mga opportunity. Ngayon, mga kapatid, alam na natin, focus lagi tayo sa ating Panginoon. Focus tayo sa kanyang kagustuhan para makuha natin ang lahat ng pagpapala ng ating Panginoon. Para sa atin to, mga kapatid. Amen. At sa mga huling verses, look, ang inyong mata, ang ilaw ng iyong katawan. Kung malinaw ang iyong mata, napupuno ng liwanag ang buong mong katawan. Ngunit, kung malabo ang iyong mata, ang buong mong katawan ay napupuno ng kadiliman. Kaya't mag-ingat ka, baka ang liwanag na inaakala mong nasa iyo ay kadiliman pala. Kasi napag-discussan na natin to yung focus, baka akala mo nakapokus ka pa, pero sa iba ka na pala. Kaya ngayon, mga kapatid, niwawarningan tayo ng ating Panginoon, nire-remind tayo ng ating Panginoon na doon tayo sa tunay na liwanag. Doon tayo sa ating Panginoon tumingin, mga kapatid. Meron darating na mga manggagaya kasi yan ang kaaway Nanggagaya ang kaaway. Akala natin blessing. Akala natin padala ng ating Panginoon. Hindi pala. Para lang pala ilayo po tayo. Doon tayo sa tunay na kalooban ng ating Panginoon. Hindi by emotion, but dahil sa Espiritu, kaya tayo sumusunod sa ating Diyos, mga kapatid. Kung nasa liwanag ang buong katawan at walang bahaging nasa dilim, magliliwanag itong parang isang ilawan na tumatanglaw sa iyo. Amen. Kaya kapag tayo, mga kapatid, ito yung palatandaan. Kapag tayo ay nakapokus sa ating Panginoon, magiging blessing tayo. Amen. Amen.
Ito yung sinasabi, magiging tanglaw. Magiging blessing po tayo. Ang blessing lagi yung nakikita. Maliwanag ang blessing, mga kapatid. Kung tayo ay nasa tunay na kalooban ng ating Panginoon, magiging blessing tayo. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya, ang sabi dito, for whatever man sows, this and this only is what he will reap. Ephesians, mga last verses na. Alisin ninyo ang dating paraan ng iyong pamumuhay. Kung hindi naging maganda ang 2023, ilagay na yan sa basurahan. Amen. Ilagay na yan sa ikaliliman na walang hanggan. Sunugin na daw. Paputokin na. Kung saan pa, mga kapatid, kung anong paraan para ma-dispose, gawin na po natin, mga kapatid. Dahil kung hindi tayo naging fruitful, hindi naging fruitful ang ating pananampalataya, kung ang ating pamumuhay noon ay mas nasaktan natin ang ating Panginoon kaysa sa napasaya natin ang ating Diyos, tanggalin na po natin yan. Amen. Kung nyo inyong katabi, tanggalin na natin yan. Tanggalin na. Amen. Tanggalin na po natin yan. Amen. Ang dating pagkatao na pinasama sa pamamagitan ng mapandayang pagnanasa, emotion, mga kapatid, heart, deceitful, sabi ng Biblia, mga kapatid, tanggalin na po natin yan. At sabi dito, at magbago sa espiritu ng iyong pag-iisip. Amen. Amen. Yung pag-iisip, mindset natin, baguhin na po natin, mga kapatid. Amen. Baguhin na natin para makapokus tayo, makapagbigay tayo, at makasunod tayo sa ating Panginoon kapag nabago na yung ating pag-iisip. At ang sabi sa 24, at kayong magbibihis ng bagong pagkatao na nilalang ayon sa wangis ng Diyos, sa katuwiran, sa kabanalan ng katotohanan. Ayan, mga kapatid, ito na po, ibalik na natin yung dati nating bihis. Nung una tayong mananampalataya, di ba ang sabi, mga kapatid ng Biblia, tayo ay bagong nilalang na. Ang dating bagay ay lumipas na. At ito, tayo ay naging bago. Nang tayo ay binautismuhan, ibinihis na natin si Kristo. Baka nung nakarang taon, ihinubad muna natin. Binibihis lang natin paglinggo. Mahirap po yan. Dapat araw-araw nakabihis tayo, nakagayak tayo. Amen. Hallelujah. Nakagayakan ng isang mananampalataya na iniibig ng ating Panginoon. Kaya, yung mga dati nating pamumuhay, yan po ang sinasabi sa atin, nire-remind po tayo. Dati nating pamamaraan, pag-iisip, pamumuhay, lahat sama-sama na. Amen. Alisin na po natin yan. Amen. Yung mga dating bagay na dinadaya tayo, yung mga dumadaya sa atin dati. Amen. Ay, okay lang yan. Naiintindihan ka ni Lord. Hindi natin alam, iniintindi ka na lang ng ating Panginoon. Kasi sobrang kulit natin. Sobrang pasaway natin. Sabi na, ay, naiintindihan naman ni Lord yung kalagayan ko. Naiintindihan naman ni Lord yung aking, yung aking reason. Hindi natin alam, iniintindi na lang pala tayo. Kung hindi lang kita, anak, para sa ating Panginoon. Kung hindi lang ako nagmahal sa iyo. Ganyan ang ating Panginoon. Kung naririnig lang natin si Lord na kapatid, Kung hindi ka lang pinag-pray ng nanay mo noon. Yung mga ganyan. Sa mga second generation, sa mga second generation, or doon sa may mga, yun ang kahalagahan na tayo ay invested ng prayer. Hindi tayo mapakawala ng ating Panginoon kasi nangako siya sa ating Diyos. Nangako ang ating Panginoon doon sa tao na nag-pray para sa atin. Kung hindi ka lang pinag-pray nito, ay naku, matagal lang na pinitig. Kung hindi ka lang hinandog nung bata ka pa, ay tagal na kitang pinarusahan. Kung hindi ka lang nag-commit ng buhay mo, talagang. Pero salamat sa ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! Tayo po ay nakakaramdam pa rin ang pag-ibig ng ating Panginoon.
Kaya ngayon, bagong taon mga kapatid, bagong pasimula. Pasimula natin ang isang magandang record mga kapatid, isang magandang panimula ang taon na ito mga kapatid, para pagdating ng December mga kapatid, nandyan na ibubuhos na ng ating Panginoon ang laksa-laksang pagpapala ng ating Diyos mga kapatid. Ang sabi ng Biblia, the floodgates of heaven mga kapatid ay bubuksan sa iyo ng ating Panginoon. Subukin natin ang ating Diyos. Hindi lang sa pagbibigay yan, amen, ang financially. Kaya din natin yan mga kapatid sa pamamagitan ng pagbibigay ng buhay natin. Subukin natin ang ating Panginoon upang makita natin ang kanyang pagpapala, ang kanyang kapangyarihan sa ating buhay. Kaya, mga kapatid, tandaan po natin, kung ano po ang ating inihasik, yan po ang ating aanihin. Amen. Kaya, plant a good seed. Amen. Magtanim tayo ng isang magandang binhi para pagdating mga kapatid ng kapanahunan, tayo po ay mag-aani ng hitik. Praise the Lord. Kaya purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Salamat sa ating Diyos na patuloy na ni-remind tayo mga kapatid. Hallelujah, na ibigay natin first Sunday, yung best agad ang ibigay natin sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Panginoong Hesus, salamat Lord sa iyong magandang mensahe sa bawat isa sa amin, Panginoong Hesus. Hayaan Lord, nabigyan mo kami ng isang puso, Panginoong Hesus, na laging susunod sa iyong kalooban. At hayaan Lord, hallelujah, na lagi naming maibigay yung the best namin sa inyo, Panginoon, upang, hallelujah, ang lahat ng binhing ito, lahat ng aming investment, Panginoon Jesus, lahat ng aming itatanim, Panginoon, hallelujah, ay magiging maganda ang kahihinatnan, Panginoon Jesus. Salamat God na patuloy, Lord, na nire-remind niyo po ang bawat isa sa amin at hinahanda niyo kami, Panginoong Jesus, sa isang magandang harvest, Panginoon, sa pananampalataya. Salamat God, hallelujah, dahil alam ko, Lord, hallelujah, ang mga pinapag-usapan po namin, Panginoong Hesus, ay pasimula ng isang malaking magandang bagay, Panginoong Hesus, na ibibigay niyo po sa sariyaya, Panginoong Hesus. Salamat God, hallelujah. At ngayon pa lang, kami po ay masaya na, Panginoong Hesus, na kiniklaim ang lahat, Panginoon, hallelujah, ng iyong pagpapala na ibibigay, ibubuhos, Panginoong Hesus, ngayong 2024. Kaya Lord, hallelujah, palitan mo po, Panginoong Hesus, ang aming mga puso, ang aming espiritu, Panginoong Hesus, na isang puso, God, hallelujah, na marunong sumunod at isang espiritu na handa, Panginoong Hesus, i-endure ang lahat ng mga aming pagdaraanan, Panginoong Hesus, upang, God, hallelujah, ang iyong kapurihan ay lagi na makita po sa aming maging blessing at maging channel of blessing po ang bawat isa po sa amin, Panginoong Hesus. Salamat God, hallelujah, sa mga pauna na pinapakita niyo po sa amin. Salamat Lord, na kino-confirm mo po, Panginoong Hesus, ang aming mga prayers, God, hallelujah, na ipinapakita niyo po na merong mangyayaring magandang bagay, hallelujah, sa gawain po dito sa Sariaya. Lord, we are excited, Panginoong Hesus, sa mga mangyayaring bagay na ito. At lahat kami ay nagagalak, Panginoong Hesus, sapagkat alam namin, Panginoon, na meron ng isang lugar na nakalaan para sa amin, Panginoong Hesus. Salamat, Lord, hallelujah. Tunay na buhay ka, kumikilos ka, Panginoong Hesus. Kaya Lord, dalangin namin na gamitin mo po ang bawat isa sa amin, Panginoong Hesus, para mangyari ang mga paunang bagay na ito, Panginoong Hesus, na ipinapakita niyo po sa amin. Lord, hallelujah, salamat God, hallelujah, at tunay kang mabuti sa bawat isa sa amin, Panginoong Hesus. Salamat God, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, hallelujah, tinataas namin ang iyong makapangyarihang pangalan, sa iyong pangalan lamang, Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Sino excited?